Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Jun at mayroon po tayong breaking news. Ito po yung dating chismis lang, bali-balita lang. Naalala nyo yung namatay sa cocaine overdose? O diba? Yung kasama niya ni Lisa Marcos sa Entourage doon po sa LA, sa Amerika. O diba? May chismis na ganyan. Confirmed na po. Confirmed, nag-report na ang Amerika sa LA at ibinalita na rin po dito sa Pilipinas. Ito, ibinalita na ng Abante. Paulo Tantoco, pumanaw sa coke overdose. Ayan, may petsa, July 12, 2025. Kagabi lang po, bago mag alas 12, mga alas 11, lumabas po itong balita nila sa Facebook. At ibinalita na rin po ng bilyonaryo. Ayan, Paulo Paui Tantoco died from the effects of cocaine. Binanggit pa yung letra por letra, cocaine, with underlying heart disease as a contributing factor. So yan po ang tatalakayin natin. At meron pa tayong pangalawang topic. Ito po. Nagsalita po yung spokesperson ng House of Representatives. Ayan, House asked Solzhenitsyn help to comply with Supreme Court order on impeachment. Ano ibig sabihin? Nagpapasaklolo na po sila sa Solzhen. Ang alam nating Solzhen ngayon, yung babae na. Si Berberabe ba yun? Wala na yung lalaki. O eto, ano kayo ngayon? Mga House of Crocs. Nangangamote kayo ngayon. Nagmamalaki pa itong si Reginald Velasco, yung Secretary General. Wala daw silang procedural na kumbaga binrate o nilabag. Maayos daw yung procedure, impeachment na ginawa nila. Bakit nagpapasaklolo kayo ngayon sa Solzhen? Kung wala kayong nilabag, kahit kayo pwede nyong gawin nangangamote na sila. So unahin po natin itong pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ito po yung anak ng isang oligarko po ito Parang ang negosyo nito, Rustans, at marami pang ibang negosyo po ito. At bata-bata pa po siya Nakita nyo? Ayan yung picture niya Bata-bata pa. Na-overdose sa cocaine. Party drugs. Sinong may kasalanan nito? Sino ba yung pinaka high ranking? Di ba? Yung first lady. Basahin natin yung ulat. Pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44. Wala pang 50, 44 pa lang. Dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose. Aksidente. Ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County Coroner, batay sa findings ng Deputy Medical Examiner inilabas noong Hulyo 9, cocaine effects ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco at itinuturing itong accidental drug overdose. Nabanggit din umano na may probable atherosclerotic rotic cardiovascular disease o posibleng sakit sa puso ang biktima. Yun yung nag-trigger yung cocaine. Naganap ang insidente sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong Marso 8, 2025 kung saan siya idineklarang nasawi. Tapusin ko na yung balita, Nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Araneta Marcos. Binanggit pa, Binanggit pa ng Abante. Ito pong si First Lady Lisa Marcos na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula Marso 4 hanggang 7 sa Beverly Hills. Isinigawa naman
sa parehong hotel noong Marso 7 ang MIFF tribute gala, isang araw bago siya bawian ng buhay. Hawak ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon sa kaso at naiuwi na rin sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Si Tantoco ay kabilang sa prominenteng pamilya nagmamay-ari ng Rustans, ayun nga, retail chain sa Pilipinas, asawa ni Dina Arroyo at may 3 anak. Yan po ang balita ng Abante. So kung maaalala po natin yung mga chismis nung nakaraan, ito po, noong inatake na si Paulo Tantoco, ang sinasabi ng ibang kasamahan na dalhin na sa ospital, dalhin na sa ospital. May balita pa, may chismis pa na pinigilan pa ni Lisa Marcos. Sabi, natural lang yan, natural yan. Magiging okay yan, magiging okay. Nung time na yun, buhay pa raw. Buhay pa, pero hindi na sinugod sa ospital. Siguro, may mga ganong insidente sila Lisa Marcos. May mga ganong na experience na nakasurvive naman sila. At yung siguro ibang tropa niya, ganon ang nangyari. Nakasurvive na pa rin. Pero, eto, maaring hindi nakasurvive dahil may problema sa puso. So, pwedeng totoo yun, pero hindi natin alam yung tunay na istorya. Pero yan ang kwento. Bakit? Kasi sa LA, ang Pilipino sa LA, lampas na, mahigit 3 milyon. I'm sure, meron yung mga Pilipina nurse sa mga hospital ng LA. At doon sa hotel, anong hotel nga yun? Hilton. Hilton Hotel ba yun? O, ayan, Beverly Hilton Hotel. Alam natin, baka mayroong mga Pilipino ron. 3 milyon nga ang Pilipino ron eh. So, sino yung magbabalita niyan? Di Pilipino rin. Ang daming Pilipino ron. Yun yung naaalala ko, no? At mayroon pang kwento, dati si Cathy Binag, no? Na doon sa Forbes Park, sa bahay ng mga Marcos, naimbitahan din doon si Cathy Binag. At nung time na yon, andun yung mga tropang bangag, no? At kinwento, sinabi ni Cathy Binag na mismo si Lisa Marcos, inalok siya ng white powdery substance. Diba? O, putok na putok yan. You like, diba? Sabi sa kanya, you like? Sabi ni Lisa Marcos. Ibig sabihin, talagang itong babaeng ito nag-aalok. Kasi may ang tagal na nun, diba? Hanggang ngayon pala. Kasi meron na siyang pattern. May mga ginagawa na siya dati. Kaya posible na siya rin ang nag-alok dito kay Paulo. Hindi naman gumagamit yata ito. Dahil nga may sakit sa puso. Baka napilitan lang, no? Nakantsawan. Antindi. Tapos yan ang nangyari. Kung sana'y sinugod na, buhay pa naman, kung sinugod na, baka naagapan, pero pinigilan pa raw. Ayan yung chismis. Kasi wala na tayong detalyeng nabalitaan eh. Magbabalita ba ang police county doon sa LA ng mga ganyang balita? Pero yun yung chismis eh. Ang alam natin, maraming Pilipino ron na yun ang umingay na istorya. Pinigilan ni Lisa Marcos imbis na nakasurvive. Kaya confirm po itong chismis at ibinilita na nga dito sa Pilipinas. Pero wala pa pong balita ang GMA, ABS-CBN, TV5 as of this time.
Ewan ko, baka nag-iisip pa sila, ano, ibabalita ba natin to? Ibabalita ba? Tignan muna natin, baka tumawag sa akin, baka may regalo tayo. Kung ibabalita man nila ito, kung sila'y paid, no? Kung nabayaran sila, ibabalita man nila ito, isi-segue nila, gagandahan nila yung pagbabalita, hindi nila babanggitin yung pangalan ng First Lady. O, diba? Pero itong Abante, unang-una na agad at naibalita na. Sinabi pa yung pangalan ni Lisa Marcos. Kasama sa entourage. O, paano yan? Kaya, ang mga Duterte, naghahamon. Ha? Magpa-hair follicle drug test kayo. O, si Pulong, nagpa-hair follicle na. Pitong drug test yun. 7. Marijuana siguro, shabu, cocaine, at kung ano-ano pang mga droga. 7. Clear. Kumbaga, negative si Pulong Duterte nung nagpa-hair follicle test yan. At ewan ko pa kung sino pa ba yung nagpa-hair follicle. Si Vic Rodriguez, diba? Nagpa-hair follicle din. O, negative din. Ang tagal na kayong hinahamon. Bakit? Hindi kayo makapalag. O, alam na natin. O, kung bakit hindi makapalag sa hamon. O, ganyan po yan. Kaya, iba. Nasa kamay tayo. Ang Pilipinas ay nasa kamay ng mga romaratsyadang ang malas. Ang malas po ng Pilipinas ngayon. Nasa kamay ng mga bangag. Minalas tayo. Sinwerte na tayo kay Pangulong Duterte. Kumbaga, sobrang swerte tayo 6 na taon sa pamumuno ni Duterte. Biglang sobrang malas naman ang dumating sa atin. Sayang yung pinaghirapan ni Pangulong Duterte. Gumanon ng araw tayo to make up na. Biglang sad-sad ulit. Baka bumaon pa sa lupa. Lumubog pa sa lupa. Ganun yung pagkasad-sad natin ngayon. Okay, punta na tayo dito sa isa pang mga bangag ito. Nangangamote na kung anong isasagot nila sa Supreme Court. Ito House Secretary, teka muna. Meron palang, ito na nga yun. So, ito yung yung sagot naman ng Secretary General, si Reginald Velasco. Reginald Velasco insisted that the lower chamber did not commit any procedural breach. Wala raw silang kinumit na procedural breach. Hindi nila binrate yung procedure in conducting the impeachment proceedings against VP Sara Duterte, most especially on the matter of referral. Ayan, pag-usapan natin itong referral. In a statement, Velasco said that like the actual trial, referral of impeachment complaints does not have a specific timeline, despite the praise shall be immediately. Ginagago nito mga Pilipino talaga. Itong mga congressman, yung mga kasama nila, kaalyado nila, binobobo yung Pilipino. Pati na rin yung yung Supreme Court. Ulitin ko referral of impeachment complaints does not have a specific timeline. Wala ro specific timeline. Despite the praise shall be immediately. Pag sinabi mong shall, ano yun? Utos yan. Shall be immediately. Refer to the House Speaker as provided under the Constitution. Biro nyo, Constitution. Kumbaga, pinagtibay ng Constitution na upon receiving the impeachment complaint, you have
kumbaga, you shall be immediately refer to the speaker. Yan na nga yung laging sinasabi nung Marcoleta, Cayetano, Chis Escudero, mga abogado yan. Ha? Yan yung sinasabi nila. Marami pa nagsabi. Sila Topacio, yung abogado ni Kibuloy, si Torion, magaling din yun. Ha? Lagi nila sinasabi to. Kapag natanggap na ng Secretary General, tinatakan, at picture-picture pa sila. Pa-media-media pa, interview. O video-video. Para tuwa sila atat na atat sila para masiraan si BP Sara. O media tayo. Ayan, nasapan namin si BP Sara. May complaint na. Impeach na. O. Tapos, nangangamote kayo ngayon. Gigil na gigil kayong ma-impeach si BP Sara. Hindi nyo na sinunod. O, ito, basahin natin Kasi nga, under the rules, yung impeachment complaint will stay with the office of SecGen and then will be repaired at that time. Okay na, Velasco said. Wala naman kasing timeline din yun. Referral from the SecGen to the speaker. Shall be immediately repaired. Wala daw timeline yun. Oo, ang ibig sabihin nun, agad mo, kumbaga, pinaliwanag na nga ni Marcoleta, agad-agad, ibigay mo na. Hindi mo dapat patagalin pa. Immediately nga Shall. Diba? Ano sabihin mo walang timeline? Kahit isang buwan, pwede yun. Immediately, isang buwan, pwede. Walang timeline daw Ang tindi mo mambobo, no? Parang yung forthwith yun. Sa forthwith, wala ding timeline dun Trial shall proceed forthwith. Wala ring timeline. So, it's up to the interpretation of the official concern. Siyempre, yung interpretasyon nyo, ipapabor nyo sa inyo. Diba? Pero hindi nyo magagago ang taong bayan. Velasco also explained the reason why he did not immediately repair. Ito, the first 3 impeachment complaints, hindi kasi nagpahintay yung mga ibang congressman. Ayan. I'm sure kinausap yan ng speaker. Huwag mo munang i-repair sa speaker. Huwag mo munang i-repair sa akin. Mayroon pa silang mga impeachment complaint. Kaya nga, December 2, December 4, at December 19. Ayan. Tuloy natin. Huwag munang i-repair kay speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. Gusto nila yung mas maraming mag-i-endorse. May mga pare-pare pa, no? Pare na mga NPA, no? At mga NPA mismo na front. Yun yung gusto nila para maganda yung propaganda nila, maganda yung paninira nila kay BP Sara. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. This comes after the Supreme Court ordered the House to file a comment on whether the Secretary General possesses. Okay. Kaya nga, ang daming request order ng Supreme Court. Pati yung mga actual date. Kung kailan mo na-receive yan at kailan mo ba ni-repair. Pati yung date, may oras din yan. Kumpletong detalye yung gustong makuha ng Supreme Court at susumpaan mo yan under oath. Yun kung walang timeline yan, bakit hinihingi ng Supreme Court pati oras, petsa at kung kailan mo ni-repeat yung eksakto, kailangan susumpaan mo yan. Huwag mong uululi ng Supreme Court. Kaya ito, humihingi kayo ng saklolo. Kung wala kayong nilabag, kahit kayo na lang gumawa Di ba? Bakit humihingi pa kayo ng saklolo?
patay kayo ngayon. Hindi, wala kayong lusot. Ngayon, namang nangangamote kayo, panay ang meeting nyo. Di ba? Ganyan kasi pag mga masasamang loob. Sila kasi, gusto nila, gigil na sila na ma-impeach na. Yaan mo na yung kung ano yung magka-problema tayo, gagawa na lang natin ng solusyon. Ganyan po yung mga yung mga style sindikatong mga ganyan Basta kung ano yung gusto nila, dapat mangyari muna. Saka na yung problema. Saka na natin problemahin yung darating na problema. So, ganyan po. May mga kilala ko dyan, mga taong gobyerno rin. Oo. Ang importante sa kanila, kailangan kumita muna tayo. Kumita. Bakit? Puro utang na Kailangan kumita para pambayad sa utang. Ngayon, yung problema, saka na natin problemahin, gawa na lang natin ng paraan. May mga taong gobyerno ganyan po talaga. Kung ano ngayon, nangangamote kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. May sagot nga si BP Sara dyan Tinanong siya nabalita kanina sa GMA. Ano sabi ni BP Sara diyan kay Secretary General Reginald Velasco? Sabi ni BP Sara, ba't sa media ka sumasagot? Sagutin mo na lang yung Supreme Court. Sumagot na lang kayo. Ang dami pang sinasabi. Ba't sa amin kayo sumasagot? Yan sabi ni BP Sara. Ba't sa tao kayo sumasagot? Sumagot kayo sa Supreme Court. Para propaganda nga para maipaalam nila sa mga tao, walang problema, walang nilabag na batas. Yun ang gusto nilang ginagago nga kayo, binobobo kayo. Yan yung gawain nila. Magkakaalaman, sabi nga ni Marcoleta. Alright, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Continue support this channel. Paki-like po lagi. Sa tuwing mag-upload ako ng video, paki-like po itong video. At huwag kanyong kalilimutan mag-subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell para sa tuwing lalabas si Doomsday makikita nyo. At kung gusto nyo mag-member, pindutin nyo lang yung join. Okay? Adios! Bye-bye! See you po next time!